Isa na namang masalimuot na linya ang mapapanood nyo dito po sa laban ulit ni World Champion Grandmaster Gukesh Lee laban kay Grandmaster Fedosib ng Serbia. Dati pong Russia pero lumipat ng federasyon. Anyway, ano ba nangyari? Puti po dito si Vladimir Fedosib, siya po ay nagtipor. Sinagot po yan ni Gukesh ng Knight F6, C4, E6, Knight F3, D5, and then Knight C3. According sa database ng chess.com, ito daw po ay tinatawag na English Opening Anglo-Indian Queen's Knight variation. Para sa akin, ano lang ito parang Queen's Gambit lang yan. Anyway, ang haba pala ng pangalan yan. Pagka Knight C3, ang common na tinitira ganito Tapos pag nag-G3 yan, matatranspose sa parang Catalan. Pero ang ginawa ni Gukesh, kinapture niya agad Pagka takes, pwede po siya mag-G3. Parang Catalan pa rin. Pero pinili po ni Fedosib, yung mas agresibo, E4. Kinontrol agad yung gitna. Gusto niya pong bawiin ito na tinirahan ni Gukesh ng B5. Grabe, no? Yan na, Queen's Gambit decline. 3 nice Vienna variation ang tawag dito. Na-transpose na po sa Queen's Gambit. Anyway, eto na nga. Libre yung pawn. Bakit pinakain yan? No? Pag kinapture po kasi yan, malilibre ito. Kaya ang ginawa po dyan ni Fedosib, in-E5 muna. Okay? At pagka E5 tumalon yung knight sa D5, aba, libre na. Ito pong kabayo. At kung titingnan nyo po yung oras ng dalawa, napakabilis tumira. Kasi nagsimula yan 140. 142 si Gukesh, 141 si Fedosib. Parehong preparado. Anyway, tumira po ng Knight B6 si Gukesh, which is the main line. The idea is to defend the pawn. Ayan, para depensahan yung C4. Ngayon, ito pong si Fedosib nanopresa dito. Kasi ang common na ginagawa, Bishop E2 lang yan, tapos nagkakasling. Pero si Fedosib, tumira po ng Knight C3 lang, inatras agad yung kabayo. Hindi po siya novelty, nagamit na siya before, pero hindi siya yung main move. Ang main move kasi nga is Bishop E2. Umatras lang agad yung kabayo na ito pong si Grandmaster Gukesh, Napaisip ng matagal dito. Bakit kaya inatras, Anyway, hindi ako sure kung bakit siya inatras, pero ang tingin ko, since wala na siyang ginagawa doon, ibinalik na agad yung kabayo, pwedeng lumipat dito later on. Ewan ko, pero si Gukesh natagalan po ang tira dito. Kasi mabilis tumira, pero tingnan nyo, pagka Knight C3, tumira po siya ng Knight C6 na kung saan 12 minutes ang nagastos. Pagka Knight C6, nag-Bishop E3 lang develop. Tumira naman ng Bishop B7 at sinagot ng Bishop E2 na kung saan lumamang na talaga sa oras si Fedosib. Pero according sa engine evaluation, konting-konti may kalamangan ang puti. Almost close to equal. Anyway, linya pa rin pala yung mga yan. At ang kadalasang ginagawa po dito, tumitira ng Bishop E7, Queen D7, pero si Gukesh, tumira na po ng nobility. First time itong nagamit, nag-Knight E7 immediately. Grabe yung Knight E7 na yan, Ano pong pinakatema? Tingin ko gustong bumara dito niyan. Kung hindi man, dito po may pressure po sa may D4 at sa Bishop. Anyway, sinagot lang po yan ni Fedosib ng B3. Grabe. Ini-eliminate lang itong pawn, Siyempre, kinapture po yan, and then Queen takes B3. So, ang nakikita kong plano dito ngayon ni Fedosib, baka mag-A4, A5, may pressure doon. O, pwede din gumanito, nabuksan yung C5, may Knight B5, may pressure doon. Pero anong ginawa ni Gukesh? Nag-Knight F5. At pagka Knight F5, tinirahan na nga ng Bishop B5. Ayan, ina-atake yung hari. Check po yan, kaya nag-C6. Tapos umatras. Ngayon, siguro isipin yung coach, ba't sumik pa? Kailangan niya kasing harangan yung Bishop. Ayan, pinapwersa niya para walang kain dun. Ayan, at pagka Bishop D3, nag-Bishop E7, tumira naman ng castling, tapos kinapture na ni Gukesh yung Bishop, na binawi po ng pawn, of course, and then saka nag-castling si Gukesh. Pagka-castling, according sa engine evaluation, slightly better daw ang puti. Bakit kaya? Tingin ko po mas malakas kasi yung sentro. Medyo isolated yung pawn na to, tapos bad Bishop.
No? Anyway, meron naman siyang pair of bishop, kaya kahit pa paano may konting compensation yon. Anyway, pagkakasling po, tumira lang po ng knight e4 si Fedosib na sinagot ng rook b8. Wow. Ang knight e4 po, ayaw niyang ipatulak para makapture eh. Ngayon, etong rook b8, para yung knight pwedeng gumalaw at hindi makain yung bishop. Pagka rook b8, nag knight c5 lang si Fedosib, number 1 engine move, no? Pero sa totoo lang, akala ko mali yan. Kasi pwedeng kainin na ginawa eh. At pagka pawn takes, medyo sumagwa yung pawn structure mo. Double isolated sa gitna, isolated sa C. Yun nga lang, ang kagandahan pala dyan, wala na talagang C5. Nabarahan ito. Bad na. No? Kaya nga, slightly better daw po talaga dito ang puti. At pagka knight d5, syempre tumakbo, sinagot lang ng queen a3. O, binibigay po yung pawn, no? Pero wag kayong magtataka, hindi basta-basta matikman yan kasi may mga capture nga dun eh, tapos kain din. Kaya ang ginawa, nag-A5. Para saan yung A5? Tingin ko po, later on, dito lalabas yung bishop. Kaya itinulak yan. Anyway, after A5, tumira ng rook D1. Okay, medyo pwede atang tulakan, tapos galaw, discovery, kaya gumalaw yung reyna sa C7, tinirahan ng bishop C4, at pagka bishop C4, knight lang po sa may B5 na sinagot ng rook D6 lang pumasok yung tore. Pagka rook D6, nag bishop A6, ayun na, hinahamon na ng palit. At pagka bishop E6, sinagot lang po ng capture. Pagka takes, eto na eh, tumira po si Fedosib ng rook C1 lang. Grabe ka defensive na tira, no? Anyway, yan po ay napakaganda pala. Kasi may mga idea pala yan. Maaari po, gumanito yan later on. No? At hindi lang yon. Kasi po, may mga threat din po ang black na pwede po siyang mag-rook b5. May pressure. So, parang depensa na agad. Anyway, nag-knight b4 po dito. Ito pong si Gukesh na sinagot lang ng relaxing move h3. Number 1 engine move yan. Pagkatira ng h3, nag-queen a7, hinihit yung pawn pero may depensa pa, kaya in-e4 lang. Para saan yung e4? Para hindi makatalon yung kabayo doon. Kaso napakaganda ng tirang queen a6 ni Gukesh dito. Kahit papano kasi, pwedeng tumalon yung kabayo, may mga pressure doon. So, hindi basta-basta maka-knight na ganun, no? Kasi yun yung naiisip kong tira eh. Anyway, ang ginawa po ni Fedosib, nag-king move lang. Na mali. Ibalik ko lang ha. Ang tama pala talaga tira. According sa engine ha, knight d4. Na medyo magtataka ka. Coach, inalaw lang to. Hindi pala pwede yan. Kasi may knight takes c3. Eh may capture ha. Hindi maari kasi may check pagkatakbo mo bagsak reyna. May ganun palang simple. Anyway, let's say nag-knight d4. Anong best move na lang dito ng black? Ay, magtitira lang daw po ng rook b7 tapos doble na gano'n na lang. Tapos pasingaw. Lamang pa rin daw ang puti. Pero ito talaga ang best move. Anyway, para sa may knight d4 bukod sa pressure dito, pine-prevent po yung pasok. Kaya nga po tingnan nyo yung ginawa ni Fedosib. Nag-king move to prevent yung pasok-pasok dyan. Diba? Para hindi makapasok. Yun nga lang, nag-h6 lang yan eh. Tapos pagka h6, nag-rook c3. O, para hindi naman makatalon, siguro gagalaw na din yung reyna. Pupunta sa ibang ibayo. Ay, hindi pala pwede. May kain dito, no? Anyway, siguro bantay dito. Probably tatalon yung kabayo. Yan siguro. Kasi matatakpan eh. Para hindi makatalon yung knight sa d3. Eh, kaso sinagot lang po yan ng a4. At pagka a4, tumira lang ng rook d4. Uy, anong mangyayari pag tumira ka nito? Wala lang. Kasi nga, hindi naman daw to gagalaw. O kung hindi yan gagalaw, kahit daw mag-king move lang, equal pa rin yan eh. Kaya ibalik ko po doon, ang ginawa is nag-rook d4, hitting the knight na dinipensahan ng queen b4. At pagka queen b4, rook c4, hitting the knight again. Kaso may atras lang pala yan. O, libre yung pawn sa may a4, pwedeng capturein, pero may bawi sa c5. Ang ginawa, nag-king move na lang. Kining move lang eh, no? Nag-rook naman sa may d8 na kinapture na po yung pawn. Kaso pag rook takes, rook knight takes, ayan, nagkapalit-palit. Ipakita na natin to ng mabilis. Ayan, no? So, ang ending po, equal ng pawn, nagtabla sila. Tabla ang laro ni Gukesh na kung saan ang taas ng accuracy niyan. Pakita ko yung accuracy, mabilisan na. Ayan, no? 98%, 98.3%. Kaya nauwi sa tabla, walang kamali. Anyway, papakita ko yung mga game na nagkabaragan talaga
Ito po, unahin na natin, mabilisan nga lang. Ito pong kay Abdo Sotorov. Ayun. So, tinalo ni Abdo Sotorov si Leon Mendonca. Medyo inatake po yan eh. Inatake po yan sa queenside. Ayan o. Grabe yung atake o. Oh, binibilisan ko na lang po ano. Tabla kasi yung kay Gukesh, so at least may makapakita tayo dito. Ayun, kinapture. And then after night tour, naparisahin na. Kasi pag gumala yung Reyna, may check dito. Pag punta ka dito, may check dito, mati sa ilalim. Alright? At eto pa malupit. Eto, tindi nito, guys. Ito po yung laban ni Caruana sa ni Banpolis. Bakit matindi? London lang ang pinamatay. Linalang niya yung London. Ayan oh. Ni Londonan lang. Oh. Tapos dito, in-outplayed lang yan sa middle game. Oh. Ayan oh. Ayan, nag-endgame dito. Lamang nampon. At ang accurate dito ni Caruana. Oh, pasensya na kung ba't binibilis ako. Ayan, nag-resign po. Bakit po siya nag-resign? Kasi ang only way to defend that pawn is to play this. Kaso pagka rook d6, next move, tan. Oh, wala na. Wala magawa eh. Kahit dumikit ka dyan, wala kang magagawa eh. Passive na passive, may pass pawn. Kaya, nag-resign. At may naglalaro pa po isa si Vincent Keimer. Pero, ano eh, drawish na po ata. Ito po yung laro, oh. Ongoing pa, no? At isa pa po nagkapisakan, si Hari Krishna, tinalo ni Pragnananda. Ayan, oh. Mabilis lang po natin din ipakita, ha? Yan, para kumasya sa video, di masyado mahaba. Ano yan eh, anong tawag dito? Rosolimo. Ayun. Si Sheila Rosolimo, medyo naging aggressive masyado si, Hari Krishna, and very aggressive. Pati dito, ayan, aggressive yung play. Oh. Talagang grabe. Ayan, oh. Usang gala, talagang agresibo. Napunta sa grid ng endgame, nagkapalit, one pawn up, at ito ay kakabilib, nag-grind po ni Prag ito. Nag-grind niya yan, yung one pawn up na yan. Nag-grind niya yan eh. Oh, nag-grind niya yung endgame na to. Oh, bumagsak at resign na. Anyway, ano ang standing after round number 2? Ito po. Leading po si Fabiano Caruana together with Gukesh Nollerbeck at Pragnananda kasi may isang panalo, isang tabla sila. Si Wei, puro tabla. Vincent Keimer naglalaro pa. Kung manalo si Vincent Keimer o matabla, magiging leading din po yan. At ayan po ang kabuuan so far. Ayun. So abangan po natin round number 3 bukas. Muli, ito po ang inyong coach, Pinamaster Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Maraming salamat sa support ha. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.